Hello at welcome sa ating pagtalakay kung saan sinusubukan nating gawing simple ang mga komplikadong paksa. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamisteryoso at pinagdedebatehang propesya sa Biblia, ang 7 tatak mula sa Aklat ng Pahayag. Ano nga ba talagang ibig sabihin ng mga ito? Tara, alamin natin. Alam nyo, ito yung tanong na libu-libong taon nang inuulit-ulit na unang itinanong mismo ng mga disipulo sa bundok ng mga Olivo. At yung sagot daw ay posibleng nakatago sa loob ng mga misteryosong tatak na ito. Kaya sabay-sabay nating buksan at silipin. Ayon sa Aklat ng Pahayag, merong isang detalyado at napakasimbolikong sagot sa tanong na yan. Nagsisimula ang lahat sa isang balumbong o scroll na silyado. At ayon sa teksto, tanging ang kordero ng Diyos lang ang pwedeng magbukas nito. So para mas malinaw, heto yung breakdown natin. Uumpisahan natin sa mga paunang palatandaan, tapos dadaan tayo sa 4 na mga kabayo, sa mga martir at sa malaking lindol, susunod yung debate tungkol sa timeline at sa huli, yung revelasyon ng ika-7 tatak. Okay, so bago pa man yung mga, alam mo na, yung mga matinding eksena, inilarawan ni Jesus yung mga unang senyales at hindi pa raw ito yung katapusan mismo, kundi simula pa lang ng mga hapes, para yung sakit sa panganganak, kumbaga, mga babala lang na may mas matinding darating. At linawin natin itong mga tatak na to, hindi sila basta-basta lang na pangyayari Ayon sa ating source material, ito yung pinakaunang phase ng mga huling araw. At ito yung magdadala sa atin sa mas matitinding pagsubok. Nagsisimula ang lahat sa 4 na sikat na karakter, ang 4 na mangangabayo ng Apokalipsis. So tara na, kilalanin natin kung sino-sino ba tong mga to, isa-isa. Sa pagbubukas ng unang 4 na tatak, may 4 na mangangabayong lalabas at bawat isa sa kanila may dalang iba't ibang uri ng pandaigdigang pagdurusa. Umpisahan natin sa una, isang puting kabayong lumitaw. Yung sakay nito may hawak na pana at ang layunin daw niya ay manakop. So ayon dito sa interpretasyon na sinusundan natin, yung unang mangangabayo ay hindi isang tagapagligtas. Bagkos, simbolo siya ng isang malawakang panlilinlang na maliligaw sa napakaraming tao sa buong mundo. Kumbaga, kunwari nag-aalok ng kapayapaan pero ang totoong layunin ay pananakop. Okay, next up. Binuksan na ang ikalawang tatak at dito lumabas ang isang kabayong kulay pula, parang apoy. At grabe, napakalinaw ng layunin niya at medyo nakakatakot ang alisin ang kapayapaan sa mundo at hayaan ang mga taong magpatayan. Ito yung simbolo ng malawakang digmaan sa buong planeta. At sa pagbukas ng ikatlong tatak, isang itim na kabayo naman ang lumabas at may dala siyang simbolo ng matinding problema sa ekonomiya. Ang dala nitong mga ngabayo ay matinding taggutom. Sa puntong yung mga basic needs tulad ng tinapay ay katumbas na ng sahod mo para sa isang buong araw. Ito yung picture ng sobrang tinding desperation sa ekonomiya at hindi lang sa isang lugar kundi sa buong mundo. At dito na tayo sa pang-4 at marahil yung pinakanakakatakot sa lahat. Sa pagbukas ng ika-4 na tatak, lumabas ang isang maputlang kabayo. Ang sakay nito, ang pangalan mismo ay kamatayan at hindi siya nag-iisa. Kumbaga, siya yung resulta ng pinagsama-samang epekto ng 3 nauna, digmaan, paggutom at panlinlin lang. Ang dala niya ay malawakang kamatayan sa isang kalahati ng populasyon ng mundo sa pamamagitan ng iba't ibang kalamidad. So, pagkatapos ng 4 na mga mangangabayo, biglang nag-iba yung focus. Hindi na lang puro kaguluhan dito sa lupa. Lumipat yung eksena sa spiritual realm at sa isang napakalaking physical event. So, tingnan nyo itong nasa slide. Dito, makikita natin yung pagbabago ng tono. Sa ika-5 tatak, nasa langit yung pananaw. Nakikita natin yung mga kaluluwa ng mga martir na humihingi ng hustisya. Tapos, boom! Pagdating ng ika-6 na tatak, balik tayo sa lupa at sa napakadramatikong paraan, isang lindol na sobrang tindi at mga pangyayari sa kalangitan na magiging dahilan para magtago ang lahat sa sobrang takot. Dahil sa tindi ng mga pangyayari sa ika-6 na tatak, dito ngayon pumapasok yung isang malaking tanong o debate sa mga teologo. Itong mga pangyayari ba, pati na yung mga trompeta, at salot na susunod, nangyayari ng sabay-sabay o talagang sunod-sunod sila? So, ito yung dalawang panig ng debate. Sa isang banda, may nagsasabing itong mga tatak, trompeta at salot ay paulit-ulit lang, parang iba't ibang anggulo lang ng iisang napakasamang panahon.
Pero yung kabilang pananaw na sinusuportahan ng ating source ay naniniwalang dapat itong mangyari sa isang strikto at sunod-sunod na pagkakasunod-sunod. Okay, yung source material natin may 5 punto kung bakit daw dapat sunod-sunod yung timeline. Halimbawa, yung mga martir daw sa ikalimang tatak, dapat nasa langit na sila bago pa itapon si Satanas sa lupa sa ikalimang trumpeta. Makes sense, di ba? Isa pa, yung 144,000, dapat may tatak na sila mula sa ika-6 na tatak bago pa dumating yung mga balang sa ikalimang trumpeta para hindi sila masaktan. Parang domino effect, kailangang mangyari muna yung isa bago masimulan yung kasunod. So, kung tatanggapin natin na sunod-sunod nga ang mga pangyayari, ano nang kasunod? Ano ang mangyayari kapag binuksan na yung pinakahuli, yung ikapitong tatak? Nung binuksan na ng kordero yung ikapito at huling tatak, may nangyaring kakaiba. Katahimikan. Tumahimik yung buong langit. Pero ito yung sinasabi nilang the calm before the storm. Kasi pagkatapos nun, may 7 anghel na binigyan ng 7 trompeta at ito na yung hudyat para sa susunod at mas matinding yugto ng paghatol. So, ito yung pinaka-importante sigurong tandaan sa lahat ng to. Hindi sila magkakahiwalay na pangyayari. Magkakakonekta sila. Para silang Russian dolls, yung laruan na may mas maliit na manika sa loob. Ang ikapitong tatak, pag binuksan mo, ang laman ay yung 7 trompeta. At mamaya, yung ikapitong trompeta naman, ang laman ay yung 7 salot. Isang tuloy-tuloy na pagtindi ng mga kaganapan. At alam nyo ba, kinonekta pa ito ng ating source sa isang propesya sa aklat ni Daniel. May binanggit doong isang specific na numero, 1,355 araw. Sinasabi na kapag nagsimula na yung tinatawag na malaking pagsubok na pinaniniwala ang panahon ng mga trompeta, kailangang magtiis ng mga mananampalataya sa loob ng panahong yun. At ayon sa interpretasyong ito, ililigtas sila pagkatapos bago pa man ibuhos yung mga huling salot. Kaya makikita natin, di ba, itong buong usapan tungkol sa timeline, hindi lang to para sa mga scholar o isang simpleng debate. Ito ay isang panawagan na unawain ng mga palatandaan, bigyang pansin yung sinasabi ng teksto, at ihanda ang sarili sa espiritual para sa mga bagay na inilalarawan na darating. So iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Kung nakatakda na nga ang timeline, ano nga ba talagang ibig sabihin ng pagiging handa?